Okay na. Okay na? Okay na po. Ay, Oh. Hi. yung kanila, yung Ating pong pagsasaluhan ngayon ay ang ilaw po sa Diyos at kayamanan. Sinasabi dito sa pagbasa, hindi tayo makakapaglingkod ng dalawa sabay. Paano natin makapaglingkuran ng sabay? Siyempre, hindi natin kaya mapaglingkuran ang dalawa. Kailangan mamili tayo doon kung ano man ang paglilingkuran natin. Siyempre, saan ba tayo? Siyempre sa Diyos. Kasi kung ano man ang ating mga kailangan, kailangan, alam ng Diyos. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Kahit na ang ating buhok ay bilang niya. Diba? Kaya alam niya lahat ang ating mga pangangailangan. Kaya tayo, sa Diyos tayo maglilingkod, hindi sa. Kasi ang kayamanan ay nasa Diyos din. Diba? Ngayon, yung sinasabi, ang ilaw, ay ang mata natin ay yung ilaw. At kung ang mata natin ay aandap-andap pa, paano natin makikita ang liwanag? Kasi aandap-andap pa ang ating mata. Kailangan maging malinaw ang ating mata, ang ating paningin para makita natin ang katotohanan at ang ating mga hinahanap sa buhay. Amen? Kaya nga tayo, sabi ng Panginoon, kailangan malinaw ang ating mata dahil lahat natin makikita at nahahanap kung ano ang ating dapat hanapin. Makikita natin dahil pinalinaw na ng Diyos ang ating mga mata. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya wala na tayong hahanapin pa dahil nariyan na lahat ang ating pangangailangan. Kung ang Diyos na ating uunahin, si Amang Yahweh, sabi, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ibibigay niya. Ibibigay niya. Wala na iba kahit na ang anak ng Diyos, anak ni Amang Yahweh, ibibigay sa atin. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ang Diyos, anumang bagay na ating hiningi, ibibigay niya. Hindi madamot ang ating Panginoon. Kaya lahat ibibigay ang ating mga pangangailangan. No? Kaya maglingkod lang tayo ng tapat at hanggang wakas ay tayo ay naliligtas. Amen? Dahil ang sabi ng Panginoon, ako lamang ang inyong paglilingkuran. Ang lahat ng bagay ipagkakaloob niyo. Amen? Diba sabi nga dyan sa ating pananambahan, kung si Yahweh ay siya lamang ninyong maglilingkuran. Kung magkagayoy, pasasaganayin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Diba? Kompleto na. Wala na tayong hahanapin pa. Kompleto na. Kaya hindi na tayo aalis. Wala na tayong hindi na tayo aalinlangan. Kailangan lamang buo ang ating paniniwala, pananampalataya sa ating Amang Yahweh. Tsaka sinusos si Amang Yahweh. Diba? Kapag mayroon tayong paglilingkuran ng iba, alam ng Diyos yan. Wala tayong may tatago. Amen? Lahat ng bagay, namin niya. Pag ang Diyos si Amang Yahweh na magsalita siya, tutuparin niya. Diba? Kaya na yung nga naghihigalunap, binubuhay ko niya. Basta, tawagin lamang ang kanyang pangalan ng 3 beses. Subok ko na yan. Subok ko na yan mga kapatid sa aking buhay na talaga mayroon akong hiningi kay Amang Yahweh. Ibinigay niya, pinawag ko lamang siya. Kaya nga, hindi na ako nag-aadalawang isip pa. Di gaya noon na sama ako maglilinggo, sama ako pupunta. Pero ngayon, talaga, lagi na nangungusap sa akin ang Panginoon na anak, huwag ka nang lumayo, nandito na. Kompleto na ito. Wala ka nang hahanapin pa. Diba? Kaya
tayo ngayon. Hindi na tayo kailangan mag-isip pa. Kung binibigyan natin, pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay na yan, na mga problema na yan, ay sinusubukan lang tayo ng Panginoon na kaya ba natin pasanin ang problema. Amen. Dahil nandyan, katuwang natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi tayo pinababayaan. Pag nakita na niya na nahihirapan na tayo, nandyan na siya. Lord, take over. Paghirap na talaga, iyahan naman natin ang kanyang pangalan. Alam na niya. Kaya yung mga bagay na yan, alam niya na nagtutungoy tayo, alam niya yung hindi ka seryoso sa paglilingkod sa Kanya. Alam na niya, kaya wala tayo maitatago sa Kanya. Kaya tayo, saan na ba tayo pupunta kundi sa Kanya lang? Kaya kung tayo ay maging tapat lang sa Kanya, yun lang yung hinihingi niya. Maging tapat lang tayo sa Kanya. Tapat na maglilingkod, tapat na hindi tayo nagpupunwari lang. Kasi alam ng Diyos kung ano naman ang ating mga puso. Kung hindi pa ibinibigay ang ating kahilingan, maghintay tayo. Kasi alam ng Diyos, pag ibinigay niya sa atin na hindi para lang natin importante na hinihiling natin na hindi niya ibibigay. Bakit? Kasi alam na niya na baka mapahamak tayo. Alam na niya kung saan natin gagamitin yung ating hilingan. Pero alam ng Diyos kung importante yung ating kahilingan at ang panalangin natin ay sa puso, tiyak ibibigay niya. Amen? Naniniwala ba kayo noon? Amen. Talaga sa palakpak sa ating Praise Yahweh. kaya nga, ang sa atin talaga, sinabi ng Diyos, ang pinakalinaw, pinaka-importante sa buong katawan natin ang ating mata. Bakit? Kasi kung wala na sa paningin ang ating mata, paano tayo makakalakad, paano tayo makakapunta sa ating pupuntahan. Wala naman magkataga sa atin na makakay-akay. No? Kaya ang hirap pagka hindi malinaw ang mata. Kailangan. Dahil ang mata lahat, nakikita mo ang liwanag. Andun ang liwanag, andun na makikita mo talaga ang mga hindi nakikita. Kaya nga diba noon, nakikita ko yung mga ano ba yan, yung pinuntahan namin. Talaga na nakita ko, naglalakad na yung naglalakad yung may sunyay. Oo, kita ko yun. Kaya ngayon, sabi ko, Lord, ibigay mo ulit, balik mo ulit sa akin yung ibinigay mo sa akin na regalo. Yan. Kasi sinubukan naman niya ako, pero hindi ko masyado inintindi, hindi ko masyado inalagaan. Kaya yun. Pero ngayon, pag hiningi ko sa kanya, baka sakali. Kaya sakali ibigay. Kasi wala naman ang posible sa Panginoon. Basta tayo ay tapat lang maglingkod sa Kanya. Tapat tayo humingi sa Kanya ng taus-puso, naniniwala at nananampalataya na ang Diyos ay buhay. At Diyos na ating pinaglilingkuran, wala nang iba kundi ang ating Amang Yahweh El Shaddai. Amen! Palakpakan natin. Praise Yahweh! Kaya tayo sa nga sa pagbasa, ang sabi, ang Hindi ka pwede maglingkod sa dalawa. hindi ko ang pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Dahil bakit nasabi sa pagbasa na hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon? Kasi hahamakin yung isa. Ang isa naman paglilingkuran. Siyempre, pag inuna mo yung paglingkod na paghanap buhay, siyempre, nakakalimot ka na mag-ati ng gawain, malilimutan mo na ang mga tungkulin mo, mga inutos ng ating Panginoon. Dahil inuna mo ang kayamanan, inuna mo ang paghahanap buhay. Pero wala rin. Kahit na anong hirap mo, pagpapayaman ay wala rin. Dahil hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Kasi nga sabi nga, unahin mo ang Panginoon. Ang lahat ng bagay, di ba? Sabi nga sa di ba ang
ipon. Hindi sila kailangan maghanap buhay, pero hindi pinabayaan ng Diyos. Pinakain sila, di ba? Eh tayo pa kaya ay kawangis tayo ng Diyos. Tayo ay mahal na mahal ng Diyos at hindi kailanman tayo pinabayaan. Ang tao lang ang lumalayo sa Diyos. Kailangan tayo ay magpasakop sa Panginoon para ang lahat ng bagay na ating kailangan ibibigay ng Diyos. Amen? Kaya sa palakpak sa atin. Praise Yahweh. Kaya nga, ang sinabi, di tayo pwedeng maglingkod. Kasi nga, nakamakin ng isa naglilingkuran. Siyempre, pag inuna mo yung paghahanap buhay, wala na ang Diyos na isang tabi na ang Diyos. Kasi nga, hindi ka na magkapag-isip, ay nagsisimba ako, wala. Unahin mo na malinti. Di ba? Nangyayari yan kasi mamamalingti ka, daladalan ba yung, pero hindi daw yung tama, sabi ng pare. Kailangan daw, tapusin mo, saan ka pumasok sa umpisa sa simbahan, tapusin mo. Kasi nandoon, naalala ko si Father Moy, ang senior. Nagmumura yun, pagka nakita, na nagbabasbas na siya, at mayroong aalis na hindi siya pinakikinggan sa pagbabasbas niya, nagmumura yun. Nagmumura yun. Ayaw niya yung hindi mo pakinggan ang basbas niya dahil tinanong ko yun, Senyor, bakit ka nagagalit na may lumalabas hindi matapos? Kasi ang pinaka-importante, kaya ka nagsisimba dahil gusto mo mabasbasan. Ang kailangan mo, ang hinihiling mo, kailangan na matanggap mo dahil tinapos mo yung buong misa. Yun pala, kaya Mahalaga kasi. ay mahalaga yun. Kaya pala siya nagmumura. Sabi ko, hindi, bakit naman aanuin mo na lang, sisigawan mo na lang, huwag mo na ano ng mura. Eh, sabi, ay ano na lang daw niya, yung salita na lang daw niya. Bukang bibig. Yung mura na niya. Oo. Ano na lang daw niya yun. Kung baga, may tawag doon eh. Expression. Ano na lang niya yun, sabi niya. Expression niya na lang. Ay, sumisigaw ko talaga, kaya na ano na mga tao. Kaya yung mga nakikinig naman na nagpapasalamat sa pagkatapos ng misa, salamat, na tinapos niyo ang buong misa. Kaya yun pala, kaya yung iba, di ba, maano lang, matapos lang ang bumili, hindi na makapag-communion, lalabas na siya, bakit? Nagmamadali siya dahil mamamalingkit pa, paghahanap buhay pa, pagluluto pa, Tinamaan ako. pag-ano pa, siyempre lahat tayo yun. Paglilingkuran mo pang pamilya, kasi baka mamaya hindi mo sila mamakain, mumurahin ka na ng asawa, wala nang kahilata, na wala namang ginagawa. Ay, wala pang almusal na, nasa na yung asawa ko. Diba? Ganon? Kaya, sabi ng Panginoon, namili kayo kung ano paglilingkuran niyo sa dalawa. Siyempre, pipiliin natin ang Panginoon. Dahil nandiyan naman lahat ang ating pangangailangan. Ipoprovide ng Panginoon ang ating pangangailangan. Kaya nga, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Basta, magtiwala lang tayo. Lubos-lubusan ang ating pagtitiwala. Ako nga, mayroon akong kahilingan ngayon. Diyos ko, sana hilingin na, ibigay na ng Diyos ang kahilingan. Amen? Kaya sabi ko, kaya ako sumusunod ang sinabi ni Brother, sumusunod na ako dahil ako ibibigay sa aking kahilingan. Amen? Hindi lang naman yun. Baka sabihin naman ng Diyos na, kaya lang ka na sumusunod dahil makahilingan, hindi. Sumusunod naman talaga ako. Kaya lang, minsan, meron pag bilang tao, meron pag ganito, gano'n. Kaya, sabi ko naman, sige, kaya, sabi, sinasanay nga ng kita, dahil parang marami na tayo, bubuksan na gawain, saan na tayo mapupunta. Para itong taon na ito, saan tayo mapupunta, makapunta tayo sa Japan, o diba? Japan yun, hindi Japan. Malaki na ito palang natin. Kaya nga sabi ko nga, pag yung itong ano na binabalak ko, ano ko talaga doon. Kilala ko sila kay Amang Yahweh. Kasi yung mga kapatid ko, hindi ko nila kilala. Nagsisimba sila, pero hindi nila lubusan nakikilala kung ano talaga, sino talaga. Amen? Kahit naman tayo noon, hindi pa naman ako, hindi ko pa kilala naman si Amang Yahweh.
ano lang, palagi ang Panginoon, ay may tatay pala ang aming Panginoon. Tingnan mo, may tatay ang Panginoon, sabi ko nga doon, kaya nga, sa pinupunta sa amin. May tatay daw ang Panginoon. Sabi naman nila, oo, sino, sabi ko nga, hindi ko lang, sino? Siya man Yahweh. Naniniwala din kayo? Oo naman, kasi nandiyan yan sa Bible. Parang hindi nagkakalayo, kundi hindi kaya sa ano. Yung sa Huwag ka magbanggit ka ng pangalan. oo, pero Huwag ka na magbanggit. Hindi bali. Basta walang pangalan. kaya nga sabi ko, sige, mga sa isang linggo, isang beses magpupuntahan. Tapos sabi mo, sasama ka rin sa akin doon sa aming simbahan. Kaya ngayon, dapat isasama ko, wala sila, pumayag. Sunod na lang, baka linggo, sasama ko. Mababait sila. Alam mo, kung gusto mo na tapos tutulungan kita maglaba. Tutulungan kita maglaba. Ay, hindi na. Wala akong mapapakain sa inyo. Hindi naman kami kakain. Hindi naman kami kakain. Ano lang, tutulungan lang kita. Kasi ito ang kasama ng ministeryo namin, ministry sa kanilang paglilingkod. Dahil meron silang assignment, meron naman sila kung ano na ang ginawa nila sa buong araw. Pag nakalima sila, report pag nakalima bahay, pasok na sila. Kaya sabi ko, kami naman, araw-araw naman kami, kaya na ako hindi ako nagkaka-araw-araw. Iba yung kasamahan, nagpapanagbahay sila. Pero ako, bihira lang ako makasama sa kanila. Alam mo na, maganda yung araw-araw na alis para isip sa inyo. Pangalawa, ipinapahayag natin ang Diyos na buhay, sabi ganyan. Yung mga tao na walang oras na maglingkod sa Panginoon, tayo ang naghahatid sa kanila ng mabuting balita para makilala nila ang Diyos na bumuhay sa kanila. Sila na nagbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan. Hindi po ba? Tayo ang nagbibigay, tayo ang naghahatid ng mabuting balita doon sa mga taong wala na oras na magsimba, wala ng oras na mag-atin-atin ng mga gawain ng ating Panginoon. Amen? Malakas ang palakpak sa ating Rain shower. Kaya nga tayo, pagkainuna natin ang Diyos, ang sarap ng buhay natin. Diba? Kaya yung iba, ang iba, masalikot ang kanilang buhay. Bakit? Hindi nila inuna ang Diyos Inuna nila ang hanap buhay. Kasi alam nila, pag inuna nila ang hanap buhay, hindi na sila magtutulong. Akala nila, hindi na sila maghihirap. Nagkakamali na sila. Kasi hindi nila inuna ang Diyos. Kapag inuna ang Diyos, kasunod na ang pagpapala at biyaya na ibibigay ng ating Panginoon. Amen? Malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Amen? Kaya, pag-ubiling ay Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kaya kayong lahat, Hallelujah. lagi ninyong tatandaan. Hallelujah. Na nariyan ang Diyos. Hallelujah. Laging nag-aantay sa inyo. Hallelujah. Nakalahad ang kanyang kamay upang kayo Hallelujah. ang kanyang tanggapin. Sa Hallelujah. inyong pagkatulong, sa inyong pagtawag, Hallelujah. siya ay laging tutugon sa lahat ng oras. Hallelujah. Huwag ninyong Hallelujah. sundin ang inyong kalooban. Dahil ang panahon ito, ito Hallelujah. na ang Hallelujah. labanan ng mabuti at masama. Hallelujah. Kaya Hallelujah. kayo man Hallelujah. na Hallelujah. mga pinili sa kawan ito, na Hallelujah. siya ang tinakda niya, Hallelujah. tagapaglingkod sa mga panahon ito. Hallelujah. Maging magaling kayo Hallelujah. at maging mapanuri kayo Hallelujah. sa lahat ng bagay. Hallelujah. Amen. Salamat. Nagkapagsalin. Amen? Diba?
sunurin tayo sa ating Panginoon. Ayusin natin ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen? Na maglingkod tayo ng tapat hanggang wakas. Siya tayong maliligtas. Amen? Kaya sabi nga niya, hindi tayo gugutumin. Hindi tayo ihawan lahat ng bagay. Pagkakaluto niya. Basta tayo, huwag makakalimot sa Kanya maglingkod. Kasi nga, ang iba nga nakakalimot na pag mating na ang biyaya, nakalimutan na ang Diyos. Hindi nila alam na ang kayamanan na nakamit nila, natanggap nila ay sa magaling yun, siyempre sa Diyos. Diba? Akala nila, hirap nila yan. Hindi nila makakamit yan kung wala ang Diyos sa buhay nila. Diba? Ay, lumaman ako sa aking paghihirap. Hindi yun. Eh kung hindi ka binigyan ng lakas, hindi ka binigyan ng buhay na mahabang buhay. Di ba? Kung ang Diyos ay nagmadamot sa iyo, makakamit mo ba yan ang ginagawa mo? Kaya nga, may tao talaga na inaangkin na niya yung kanyang kayamanan, na yumaman siya dahil sa sarili lang yan, sarili niya pagsisikap, pero hindi, nagkakamali lang siya. Nagsikap siya dahil ang Panginoon kasama niya. Hindi siya pinabayaan. Nandiyan ang Panginoon, nakasubaybay sa Kanya, nakaalalay sa Kanya, lahat ng Kanyang ginagawa. Kaya dapat hindi tayo nagmamalaki sa Panginoon. Hindi tayo, magpasakot tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Ang pananampalataya natin, lakihan ng pananampalataya para sa Diyos naman. Ay, nandiyan na tayo kung magpasalamat tayo dahil sa dami ng tao, tayo may tinawag ng Diyos. Inirang tayo ng Panginoon para paglingkod sa Kanya. Para paglingkuran ng tapat lubusan sa Kanya. Kaya tayo, mga kapatid, kailangan natin maglingkod ng tapat hanggang wakas ay siya lamang natin. Tayo lang ay maliligtas ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Amen.